Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Ang utos ay kasing lamig ng marmol na sahig na tumatagos sa mga talampakan ni Maya. Nakatayo lang ang 7 taong gulang na bata sa gitna ng malawak na sala. Ang mga mata ay nakatitig sa basang mantsa sa tabi ng Persian carpet. Isang maliit na patak mula sa kanyang baso ng tubig. Isang pagkakamali na sa loob ng tahanang ito ay katumbas ng isang malaking kasalanan. Hindi siya umiiyak. Natutunan na niyang itago ang kanyang mga luha. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang marahang ugong ng aircon. Sa labas ng bintana, tanaw ang perpektong asul na dagat ng Batangas. Ang ganda ng paligid ay isang kabalintunaan sa bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Anak, bakit ka nakatayo lang dyan? Ang boses ni Rafael de Vera ay pumuno sa katahimikan. Pagod mula sa maghapong trabaho, lumuwag ang kurbata sa kanyang leeg habang papalapit. Nakita niya ang basang sahig. Pagkatapos ay ang kanyang asawang si Isabel na nakatayo malapit sa hagdan. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. "Oh honey," malambing na sabi ni Isabel. Ang boses ay biglang nagbago. Itong si Maya, natabig ang baso. "I'm just teaching her a little discipline para matuto." Ngumiti si Rafael, isang pagod na ngiti. Lumapit siya kay Isabel at hinalikan ito sa pisngi. "That's my girl. Strict, but for her own good." Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig sa balikat ni Maya. Hindi niya nakita ang takot na kumislap sa mga mata nito nang dumaan siya. Para sa kanya, ito ay isang normal na eksena. Isang perpektong asawa na nag-aalaga sa kanilang perpektong pamilya. "Magpapahinga lang ako sa taas," sabi niya, at nagsimula ng umakyat. Nang mawala na si Rafael sa paningin, dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang nangiti sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang tingin na puno ng pagbabanta. Lumapit siya kay Maya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Yumuko siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa bata. "Subukan mong magsumbong, Maya." Bulong niya. Ang bawat salita ay may diin. "Subukan mong sabihin sa papa mo ang nangyayari dito kapag wala siya. Tandaan mo, wala kang ibang tahanan kundi ito at ako ang reyna dito." Tumangulang si Maya, ang mga matay nakatutok pa rin sa sahig. "Good girl. Ngayon, pumunta ka sa kwarto mo at dahil sa ginawa mo, walang hapunan para sa'yo." Mabilis na tumalikod si Maya at halos takbuhin ang hagdanan. Sa loob ng kanyang silid, isinara niya ang pinto. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, umupo siya sa sahig, sa likod ng pinto. At mula sa bulsa ng kanyang bestida, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng pandesal na palihim niyang kinuha kaninang umaga. Habang kinakagat niya ang tuyong tinapay, walang luhang dumaloy. Ang naroon lang ay ang pamilyar na pakiramdam ng gutom at takot. Sa ibaba, sa library, nakaupo si Rafael sa kanyang paboritong silya. Hawak ang isang baso ng brandy. Napangiti siya. Perpekto ang buhay. Isang matagumpay na kumpanya, isang magandang asawa, isang masunuring anak. Ano pa ba ang mahihiling niya? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Tia Carmen. Sinagot niya ito. "Tia, kamusta na po?" "Raf, Apo," sabi ng masayang boses sa kabilang linya. "May sorpresa ako sa'yo. Papunta na ako dyan. I'll be staying for a few weeks." "Talaga po? That's great news," sabi ni Rafael. Matutuwa si Isabel at si Maya. Sa pagbanggit ng pangalan, pumasok si Isabel sa library. May dalang ngiti. "Sino yan, honey?" "Si Tia Carmen. Papunta na rito. She'll stay for a few weeks." Ang nangiti sa mga labi ni Isabel ay dahan-dahang naglaho, na parang isang bulaklak na biglang nalanta sa gitna ng taglamig. Kinabukasan, ang ngiting nawala sa mukha ni Isabel ay muling isinabit na parang isang mamahaling palamuti. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at bumungad si Tia Carmen,
Isang babaeng may malumanay na muka at mga matang puno ng init at talino. Tia, masayang bati ni Rafael, sabay yakap sa matanda. Apo, ang laki-laki mo na talaga. Natatawang sabi ni Tia Carmen. Welcome po sa aming tahanan, Tia. Sabi ni Isabel, ang boses ay matamis na parang pulot. Kinuha niya ang kamay ng matanda at nagmano. Naku, si Maya po. Sobrang excited na makita kayo. Nakatayo sa likod ni Isabel si Maya, halos nagtatago. Dahan-dahan siyang lumapit at nagmano rin, ngunit ang mga mata niya ay hindi tumitingin ng diretso. Hello, magandang bata, sabi ni Tia Carmen. Hinaplos ang buhok ng apo sa pamangkin. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito, isang senyales na agad napansin ng kanyang sanay na isipan, ngunit ipinagsawalang bahala muna niya. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang perpektong dula. Si Isabel ay ang perpektong hostess, puno ng atensyon. Si Rafael ay ang masayang punong abala, nagbubuhos ng alak at nagkwekwento tungkol sa negosyo. Ngunit ang mga mata ni Tia Carmen ay nasa bata. Napansin niya kung paano kumain si Maya. Mabilis, na parang may aagaw ng kanyang pagkain. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa plato, maliban na lang kung biglang magsasalita si Isabel, kung kailan ay pasimple itong sisulyap na puno ng kaba. Maya, apo, kamusta ang school? Malamig na tanong ni Tia Carmen. Okay lang po. Mahinang sagot ng bata, hindi tumitingin. May bago ka bang mga kaibigan? Umiling lang si Maya. Anak, use your words. Sumagot ka ng maayos sa tita lola mo. Sabi ni Isabel. Ang boses ay malambing pa rin, pero may bakal na nakatago sa ilalim nito. Agad na tumingala si Maya. Wala po. Sinubukan ni Tia Carmen ng ngumiti. Alam mo ba, noong kasing edad mo ang papa mo, napakadaldal niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya, ngunit agad itong naglaho nang makita ang tingin ni Isabel. Pagkatapos ng hapunan, habang papunta sa kanyang silid, napadaan si Tia Carmen sa kwarto ni Maya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang isang maliit na boses. Sumilip siya. Nakita niya si Maya na nakaupo sa sahig, kausap ang kanyang manika. Inilalapag niya ito sa maliit na kamakamaan. Dito ka lang, ha? Bulong ni Maya sa manika. Huwag kang maingay, magagalit si Mami. Kumirot ang puso ni Tia Carmen. Kinabukasan, habang nagkakape sa hardin, nakita ni Tia Carmen ang isang sketchbook ni Maya na naiwan sa isang upuan. Binuklat niya ito. Puro mga guhit ng bulaklak, araw at bahay. Ngunit ang mga drawing ng pamilya ang kumuha ng kanyang pansin. Naroon si Rafael, isang malaking stick figure na may malaking ngiti. Naroon si Maya, isang maliit na stick figure sa tabi niya. At naroon ang Mami, isang figura na walang mukha. Minsan ay puro itim na krayola lang ang buong katawan. Paulit-ulit sa bawat pahina. Nang gabing iyon, nang maabutan niyang nag-iisa si Rafael sa library at nagbabasa ng mga dokumento, hindi na niya napigilan ang sarili. Umupo siya sa tapat nito. Ang muka ay seryoso. Raf, panimula niya. Ang boses ay mahinahon pero may bigat. May napapansin ka bang kakaiba kay Maya? Sa mga kilos niya? Ibinaling ni Rafael ang tingin mula sa mga papeles, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Kakaiba po. Paano, Tia? Hindi ko alam, Raf. Pero may takot sa mga mata niya. At ang pagiging tahimik niya, hindi ito normal para sa isang bata. Paliwanag ni Tia Carmen, ang bawat salita ay maingat na pinipili. Isinara ni Rafael ang folder na hawak. Bumuntong hininga siya. Isang tunog ng pagod na may halong pagkainis. Tia, I appreciate your concern, pero baka naman po masyado lang kayong nag-aalala. Kids are quiet sometimes. At si Isabel, she's a bit strict, yes, pero para din yon sa ikabubuti ni Maya. Ang pagtanggi ni Rafael ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Para sa kanya,
Ang sabihing may mali sa pamamalakad ng asawa niya ay tulad na rin ng pagsasabing nagkakamali siya bilang isang ama at isang asawa. Ito ay isang mantsa sa perpektong larawan na pilit niyang pinangangalagaan. Ang hiya, ang takot na mapahiya. Hindi ito tungkol sa pagiging stricto, Raf. Iba ito, giit ni Tia Carmen. Ngunit nakita niya sa mga mata ng pamangkin na sarado na ang isip nito. Hindi nila alam. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng library, nakikinig si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi galit. Isang banta sa kanyang kaharian ang pagdating ng matanda. Kinabukasan, sinimulan ni Isabel ang kanyang opensiba. Naging triple ang kanyang pagiging perpektong ina sa harap ni Rafael. Nag-bake sila ni Maya ng cookies. Tinulungan niya ito sa homework. Niyayakap at hinahalikan niya ang bata sa tuwing paparating o papaalis si Rafael. Ngunit kapag sila na lang, ang mga yakap ay napapalitan ng mahigpit na hawak sa braso at ang mga matatamis na salita ay nagiging mapait na bulong. Isang gabi, habang sila lang dalawa sa kanilang silid, lumapit si Isabel kay Rafael. Ang boses niya ay malungkot. "Honey, napapansin ko, parang may nagbago sa'yo." Simula niya. "May problema ba?" "Wala. Pagod lang sa trabaho." Sagot ni Rafael, umiiwas ng tingin. Dahan-dahang hinaplos ni Isabel ang kanyang dibdib. "Dahil ba sa sinabi ni Tia Carmen, alam mo, mahal ko ang tita mo, pero baka hindi na angkop ang mga pamamaraan niya sa panahon ngayon. Masyado siyang traditional." "Isabel, hindi. Pakinggan mo ako." Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. "Ginagawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, Raf. Para sa anak mo. Mahirap maging ina sa isang batang hindi galing sa'yo, pero ginagawa ko ang best ko. Sana naman nakikita mo yon." Ang salitang anak mo at ang paggamit sa utang na loob ay tumama sa target. Naramdaman ni Rafael ang isang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Siya ang abala sa trabaho. Si Isabel ang naiwan para gampanan ang lahat ng tungkulin sa bahay. Sino siya para questionin ito? "I'm sorry, honey. Alam ko," sabi niya, sabay yakap sa asawa. "I trust you." Sa ibaba, naghahanda ng merienda si Yaya Luming, ang matandang kasambahay na nag-alaga kay Rafael mula pagkabata. Nakita niya si Isabel na pababa ng hagdan, naabutan si Maya na naglalaro sa sala. "Maya," sabi ni Isabel, ang boses ay hindi na malambing. "Sinabi ko nang iligpit mo ang mga laruan mo. Kapag tapos ka na, paulit-ulit na lang ba tayo?" Habang papalapit si Yaya Luming dala ang tray ng juice, bigla siyang nadulas. Ang baso ay tumapon sa sahig, ilang pulgada lang mula sa mamahaling sapatos ni Isabel. Ang ingay ay pumutol sa tensyon. "Naku, pasensya na po, ma'am," sabi ni Yaya Luming. Ang mga matay nakayuko, pero ang diwa ay alerto. Ang aksidente ay nagbigay kay Maya ng pagkakataong mabilis na tumakbo paakyat. Nang gabing iyon, habang inihahatid ni Yaya Luming ang kape ni Rafael sa library, huminto siya sandali. Ang mansyon ay tahimik na. "Sir," bulong niya, ang boses ay nanginginig. "Ang mga bata po." Hindi nagsisinungaling ang kanilang mga mata. Pagkasabi noon, mabilis siyang tumalikod at umalis, iniwan si Rafael na tulala. Hawak ang mainit na tasa ng kape, ngunit ang puso ay biglang nanlamig. Hindi nagsisinungaling ang kanilang mga mata. Ang mga salita ni Yaya Luming ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rafael, paulit-ulit na parang sirang plaka. Mas matalas, mas nakakabagabag kaysa sa mga babala ni Tia Carmen. Dahil si Yaya Luming, hindi siya basta kasambahay. Siya ang babaeng nagpunas ng kanyang mga luha noong bata siya, ang nakakaalam ng bawat sikreto ng pader ng mansyon na iyon. Hindi ito nagsasalita ng walang dahilan. Kinabukasan, pumasok si Rafael sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa bahay.
Sinubukan niyang mag-focus sa mga spreadsheet at business proposal, pero ang nakikita niya ay ang mga mata ni Maya. Mga matang laging nakayuko, mga matang mabilis na umiiwas, mga matang walang kislap. Nagsimula siyang magmasid. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Naabutan niya si Isabel at si Maya sa hardin. Mula sa bintana ng kanyang library, pinanood niya sila. Nakita niya kung paano biglang binitawan ni Isabel ang kamay ng bata nang tumunog ang telepono nito. Nakita niya kung paano bahagyang napaatras si Maya nang tumawa ng malakas si Isabel habang may kausap. Mga maliliit na bagay. Mga detalyeng dati ay hindi niya nakikita, pero ngayon ay sumisigaw sa kanya. Binilhan niya si Maya ng isang malaking manika. Yung pinakabago at pinakamahal na modelo na nakita niya sa isang mamahaling toy store. Inabot niya ito sa bata. Naghihintay ng isang masayang reaksyon. "Thank you po," sabi ni Maya. Ngunit ang boses ay walang sigla. Kinuha niya ang manika at dahan-dahang inilapag sa isang sulok ng kanyang silid na parang isa lamang itong palamuti na ayaw niyang magalaw. Naramdaman ni Rafael ang isang kirot sa kanyang dibdib. Dati, iisipin niyang sadyang mahiyain lang ang bata. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang sintomas. Ang dating iisipin niyang pagiging mahiyain lang, ngayon ay nakikita niya bilang isang sintomas ng isang malalim na karamdaman. Ang gabi ang nagdala ng katotohanan. Hindi mapakali si Rafael. Pabalik-balik siya sa kama, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Sa huli, sumuko siya, bumangon siya at nagpasya na silipin si Maya. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng silid nito. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na night lamp sa sulok at sa katahimikan, naririnig niya ito. Isang mahinang ungol. Sorry po. Paulit-ulit na bulong ni Maya habang natutulog. Isang salita ng pagsusumamo sa gitna ng isang panaginip na tiyak na hindi maganda. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pader ng pagtanggi sa puso ni Rafael. Ang bawat pagtatanggol niya kay Isabel, bawat pagbibigay katwiran sa sitwasyon, lahat ay nadurog at naging abo. Hindi iyon panaginip ng isang masayang bata. Iyon ay tinig ng isang kaluluwang laging humihingi ng tawad sa kanyang pag-iral. Bumalik siya sa kanyang library, hindi para matulog, kundi para maghanap. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sinimulan niyang tingnan ang kanilang mga bank statement. Isang bagay na matagal na niyang ipinagkakatiwala kay Isabel. At doon niya ito nakita. Isang malaking transaksyon, ginawa noong nakaraang buwan, sa isang kilalang tindahan ng alahas. Ngunit wala siyang maalalang bagong alahas na isinuot ni Isabel. Wala itong nabanggit na regalo para sa sarili. Isa na namang piraso ng kasinungalingan. Umupo si Rafael sa kanyang silyang balat. Ang mamahaling upuan na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Pero ngayon ay parang isang trono ng kabiguan. Tumingin siya sa litrato ng kanilang pamilya na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang perpektong larawan, isang masayang pamilya, isang napakalaking kasinungalingan. Ngunit hindi na ang ngiti ni Isabel o ang sarili niyang anyo ng tagumpay ang tinitingnan niya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa maliit na mukha ni Maya sa litrato, sa mga matang walang kislap, sa ngiting pilit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinawagan niya ang pinagkakatiwalaan niyang security consultant. "I need eyes in my own house," sabi ni Rafael. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "I need cameras installed. Small. Undetectable. Sa sala, sa playroom, sa lahat ng lugar kung nasaan ang anak ko. At kailangan kong magawa yan bukas habang wala ang asawa ko." Kinabukasan, habang si Isabel ay nasa isang charity luncheon, dumating ang isang team ng mga technician. Mabilis at tahimik silang kumilos, na parang mga anino. Pagkaalis nila, walang bakas na naiwan, walang nagbago sa itsura ng mansyon. Nang gabing iyon,
Pagkatapos maghapunan, umakyat si Rafael sa kanyang library. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang manipis na tablet. Kinuha niya ito. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang screen na magpapakita sa kanya ng lahat. Alam niyang sa oras na pindutin niya ang play, wala nang balikan. Haharapin niya ang katotohanan. Gaano man ito kapangit. Gabi na. Ang tanging liwanag sa library ay nanggagaling sa screen ng tablet. Isang baso ng mamahaling brandy ang nasa tabi ni Rafael, ngunit hindi niya ito nagagalaw. Ang lamig ng hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang kaba sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang unang video ay kuha ng hapong yon. Si Maya ay naglalaro sa sahig, tahimik na binubuo ang isang puzzle. Pumasok si Isabel, nakatingin sa kanyang telepono. "Mommy," tawag ni Maya. Ang boses ay maliit at puno ng pag-asa. "Tingnan niyo po, malapit ko nang matapos." Hindi tumingin si Isabel. Patuloy lang ito sa pag-scroll. "Mommy?" ulit ni Maya. "Ano ba?" Iritableng sagot ni Isabel. Ang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa screen. "Can't you see I'm busy? Maglaro ka na lang dyan." Isang maliit na bagay, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang sampal. Ilang beses na kaya itong nangyari habang siya ay abala sa pagpapayaman para sa kanila. Pinabilis niya ang playback. Sunod-sunod na eksena ang dumaan sa kanyang mga mata. Si Maya na pinagbabawalang uminom ng juice. Si Maya na pinagsasabihang huwag dumihan ang puting sofa. Puro mga pagbabawal, puro mga pagdidisiplina na walang halong paglalambing. Hanggang sa huminto siya sa isang partikular na clip. Nasa playroom si Maya. Aksidenteng natabig nito ang isang picture frame sa isang maliit na mesa. Larawan ni Rafael. Bumagsak ito sa sahig. Nabasag ang salamin. Nanigas si Maya. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan siyang yumuko at sinimulang pulutin ang bawat bubog. Ang maliliit na daliri ay nanginginig. Nahiwa ng isang piraso ang kanyang hintuturo, ngunit hindi man lang siya kumibo. Isang maliit na patak ng dugo ang tumulo sa sahig, pero patuloy lang siya sa pagpulot na parang ang tanging misyon niya sa mundo ay itago ang ebidensya ng kanyang pagkakamali. Ang pananahimik na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Dito gumuho ang puso ni Rafael, ngunit hindi pa yon ang pinakamasakit. Sa huling video, si Isabel ay may kausap sa telepono. Nakatalikod ito sa camera, hindi alam na ang bawat salita niya ay naririnig. "Oo nga, friend. Ang mahal nitong bagong bag, no?" Natatawang sabi ni Isabel. "Don't worry. May extra allowance naman ako. Kumuha ako sa trust fund ng bata. Konti lang naman. Tutal, para saan pa ba ang perang yon? Hindi naman niya alam. It's the least she can do para sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Para siyang pabigat, alam mo ba?" Pagkatapos ay narinig niya ang pangalan. "Sige na. Ibibigay ko na lang kay Anton yung bayad sa utang niya. Oo, yung galing din doon. Pabigat. Ganang." Ang salitang yon ay tumusok sa puso ni Rafael na parang isang punyal na paulit-ulit isinasaksak. Ang kanyang anak, ang munting anghel na ipinagkatiwala sa kanya, itinuring na isang pabigat ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang pagkakahawak niya sa baso ng brandy ay humigpit ng todo. Ang kanyang mga buko ay namuti. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang marahas na pagpintig ng dugo sa kanyang mga tainga. Hindi ang pera, hindi ang halaga ng ninakaw mula sa trust fund, kundi ang mga salita, ang kaswal na kalupitan sa boses ni Isabel. Ang tawa nito habang tinatawag na pabigat ang isang batang ang tanging kasalanan ay ang mga ilangan ng pagmamahal. Lahat ay kasinungalingan. Ang mga ngiti sa umaga, ang mga yakap sa pag-uwi niya, ang buong imahe ng isang perpektong pamilya na ipinagmamalaki niya sa buong mundo. Isa itong napakalaking dula-dulaan
At siya, ang kinikilalang matalinong CEO, ang naging pinakahuling tanga na nakaalam. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang nagyayelong galit. Galit hindi lang kay Isabel, kundi sa sarili niya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging bulag? Dahan-dahan, isinara niya ang tablet. Ang screen ay umitim, ngunit sa mga mata ni Rafael, isang apoy ang biglang nagliyab. Isang apoy na hindi na mamamatay. Tumayo siya. Ang bawat galaw ay kontrolado, puno ng isang bagong, nakakakilabot na layunin. Hindi na si Rafael de Vera ang abalang negosyante. Ang nakatayo ngayon, sa gitna ng dilim ay isang ama na ginising mula sa isang mahabang, masamang panaginip at nagsimula siyang maglakad palabas ng silid. Hindi natulog si Rafael ng gabing iyon. Nakahiga siya sa tabi ni Isabel, naririnig ang mahimbing nitong paghinga at pakiramdam niya ay katabi niya ang isang estranghero, isang kaaway. Ang bawat sulok ng kanilang marangyang silid na dati santuwaryo niya, ngayon ay parang isang crime scene. Bawat anino ay tila isang saksi sa isang krimen na hinayaan niyang mangyari sa ilalim ng sarili niyang bubong. Kinabukasan, bumangon siya at naligo. Nagsuot siya ng kanyang mamahaling suit na parang isang baluti. Kailangan niyang magpanggap. Isa pang araw, isa pang huling araw. Sa almusal, lahat ay tila normal. "Good morning, honey." Bati ni Isabel, hinalikan siya sa pisngi. Ang labi nito ay parang yelo sa kanyang balat. "Good morning," sagot niya. Pinilit ang isang nangiti. Si Maya ay tahimik na kumakain. Ang mga mata ay nakayuko sa kanyang plato ng sinangag. Tiningnan siya ni Rafael at sa unang pagkakataon, hindi lang isang bata ang nakita niya. Nakita niya ang biktima at ang sakit na dulot niyon ay halos magpaguhos sa kanya sa harap mismo ng hapagkainan. "I'll be working from home today," anunsyo niya na ikinagulat ni Isabel. Maraming kailangang tapusin. Iyon ang kanyang dahilan. Ang totoo, kailangan niyang makita. Kailangan niyang masaksihan gamit ang sarili niyang mga mata ang katotohanang ipinakita sa kanya ng kamera. Maghapon siyang nagkulong sa library, ngunit hindi ang mga papeles ang tinitingnan niya. Mula sa siwang ng bintana, pinagmamasdan niya ang bawat galaw sa labas. Bawat utos ni Isabel, bawat pagyuko ni Maya, bawat eksena ay isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Bago maghating gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit, para kunwari iba tapos na sa trabaho, pumasok si Maya sa library. Lumapit ito sa kanya, hindi nagsasalita. Dahan-dahan, kinuha nito ang kanyang kamay at nagmano ito. Ang munting kamay na yon sa kanyang noo ay parang isang nagbabagang bakal. Dati, isang tapik lang sa ulo ang isusukli niya. Ngayon, iba na. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ng kanyang anak hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng tunay. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Maya. "Anak!" Bulong niya, pero walang ibang salitang lumabas. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ipinikit ang kanyang mga mata para pigilan ang mga luha. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng bata. Hindi sanay sa ganoong paglalambing mula sa kanya. Pag-alis ni Maya, pumasok si Tia Carmen. Nakita niya ang pamumula sa mga mata ng pamangkin. "Raf, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong niya. "Kanina ka pa kakaiba." Tumingin si Rafael sa kanyang tita. Isang tingin na puno ng sakit at desisyon. Umiling siya. "Not yet, Tia. Not yet." Sa hapunan, dumating ang pagkakataon. Habang kumakain sila, sinadya ni Rafael na matabig ang sarili niyang baso ng tubig. Kumalat ang tubig sa mamahaling tablecloth. "Oops, clumsy me," sabi niya habang nakatingin kay Isabel. Hindi nagsalita si Isabel.
Ngumiti lang ito sa kanya. Ngunit bagong ngumiti, nahuli ni Rafael ang isang sulyap na ipinukol nito kay Maya. Isang sulyap na matalim na parang patalim. Isang sulyap na nagsasabing, kasalanan mo to. Isang segundo lang yon, pero para kay Rafael, sapat na yon. Iyon ang huling patunay na kailangan niya. Nang gabing iyon, pagkatapos magpaalam sa lahat, umakyat si Rafael sa kanilang silid. Naabutan niya si Isabel sa harap ng malaking walk-in closet nito, abala sa pagpili ng isusuot para sa isang party kinabukasan. Tila walang anumang bigat sa kanyang mundo. Tumayo si Rafael sa gitna ng silid. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. "Isabel," sabi niya. Ang boses niya ay kalmado. Isang klase ng kalma na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "We need to talk." Lumingon si Isabel. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita ang anyo sa mukha ng kanyang asawa. Walang galit, walang lungkot. Tanging isang nakakakilabot na kawalan ng emosyon. "Talk about what, honey? May problema ba sa opisina?" Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng mag-atubili. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, lumakad siya patungo sa bedside table. Kinuha niya ang tablet. Dala-dala ito, lumapit siya sa kama at ipinatong ito sa malambot na comforter. Ang screen ay madilim. "Ano yan?" tanong ni Isabel. Sa isang pindot, nagliwanag ang screen. Walang sigawan, walang pagtatalo. Tanging ang malamig na liwanag mula sa screen ang tumatanglaw sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang mga eksena mula sa kanilang perpektong tahanan. Ang pag-irap ni Isabel, ang pagtawag niyang pabigat kay Maya, ang pag-amin niya sa pagnanakaw mula sa trust fund. Bawat segundo ay isang dagok na humahampas sa katahimikan ng silid. Ang mukha ni Isabel ay dumaan sa iba't ibang yugto. Pagkalito, pagkabigla, at sa huli, pamumutla na parang papel. Nang matapos ang video, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga. "Sa saan mo nakuha yan?" nanginginig na tanong ni Isabel. "You spied on me? Sa sarili nating pamamahay?" Sinubukan niyang gawing opensa ang kanyang depensa, isang desperadong hakbang. "Hindi natin si Rafael." "Sagutin mo ako, Isabel. Totoo ba?" Biglang bumuhos ang mga luha ni Isabel, isang pag-arte na dati laging epektibo kay Rafael. "Hindi mo naiintindihan. Ang hirap-hirap, Raf. Ang bigat-bigat." Humagulgol siya. "Hindi ako pwedeng magkaanak, naaalala mo? Araw-araw, nakikita ko siya. At naaalala ko ang lahat ng hindi ko kayang ibigay sa'yo. Ito na, ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang awa." "Kaya mo siyang sinaktan dahil sa kakulangan mo?" Malamig na tanong ni Rafael. "Hindi ko siya sinaktan." Sigaw ni Isabel, ang pag-arte ay napalitan na ng totoong galit. "Dinisplina ko lang siya. At yung pera? Ilang beses mo ba akong binabaliwala kapag may kailangan ako dahil abala ka sa trabaho mo? I deserve that. Para yon sa lahat ng sakripisyo ko." Lumapit siya. Sinubukang hawakan ang braso ni Rafael. "Minahal kita, Raf. Utang na loob. Sa lahat ng pinagsamahan natin." Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha at ang utang na loob ay wala ng bisa. Tumingin si Rafael hindi sa kanya, kundi sa malaking wedding portrait nila na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng 2 taong nakangiti, pero puno ng kasinungalingan. "Alam mo kung ano ang pinakamalaking kasalanan ko, Isabel?" sabi ni Rafael. Ang boses ay basag sa unang pagkakataon, puno ng sakit at pagsisisi. "Ang pinakamalaking kasalanan ko ay hinayaan kong isipin ng anak ko na ganito pala ang hitsura ng pagmamahal." Isang huling desperadong sigaw ang kumawala kay Isabel. "Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi mo alam ang tungkol sa pamilya ko. Ang mga utang nila." Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran na siya ni Rafael. Kinuha nito ang telepono mula sa kanyang bulsa. May tinawagan ito. "Attorney."
sabi ni Rafael sa telepono. Ang boses ay muling naging matigas na parang bakal. Walang pag-aalinlangan. Proceed with the annulment and file for sole guardianship. Huminto siya sandali. Ang mga salita ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Tonight. Kinabukasan, isang sobre na may selyo mula sa pinakamahusay na law firm sa Maynila ang dumating para kay Isabel. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig habang binubuksan ito. Ngunit habang binabasa niya ang mga salitang petition for annulment at sole guardianship, ang papel ay nagsimulang magusot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang pagkabigla ay mabilis na nag-init at naging purong galit. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng isang nasasaktan. Ito ang ngit-ngit ng isang reynang inagawan ng korona. Kung gusto ni Rafael ng digmaan, bibigyan niya ito ng digmaan, ngunit hindi sa korte, kung saan ang mga ebidensya ay malamig at walang awa. Ang kanyang labanan ay sa korte ng opinyon ng publiko, kung saan siya ang reyna. Sa loob ng 24 na oras, nagsimulang lumabas ang mga kwento. Exclusive. Ang madilim na sikreto sa likod ng perpektong pamilya de Vera. Ang mga headline ay mabagsik. Ang mga artikulo ay puno ng mga anonymous source na malapit sa pamilya. Isang larawan ang kanilang ipininta. Si Rafael de Vera, ang henyo sa teknolohiya, ay isa palang mapangkontrol at selosong asawa. Isang lalaking gustong ikulong ang kanyang magandang asawa sa isang gintong hawla. Si Isabel Montemayor ang biktima, ang martir. Ang babaeng isinuko ang lahat para sa isang pamilya na ngayon ay gusto siyang itakwil. Perpekto ang kanyang pagganap sa isang panayam sa telepono, sa isang sikat na showbiz columnist, humagulgol siya. Ang gusto ko lang po ay mahalin ang aking anak, ang aming anak. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa sa amin. Pinayuhan si Rafael ng kanyang mga abogado at PR team na lumaban. Maglabas ng sariling pahayag. Ipakita ang ebidensya. Ngunit umiling siya. This is not about my name. Matigas na sabi niya. This is about my daughter. Kapag ginawa natin yan, malalaman ng buong mundo ang pinagdaanan niya. Hindi ko siya ilalagay sa ganoong kahihiyan. Kaya pinili niyang manahimik. Tinanggap niya ang bawat batikos, bawat mapanirang salita. Ang bawat artikulo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit tiniis niya para kay Maya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa library, hating gabi na, binabasa ang isa na namang kasinungalingan sa kanyang telepono. Pumasok si Tia Carmen. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito sa tabi niya at tahimik na ipinatong ang kamay nito sa kanyang balikat. Ang simpleng haplos na yon, na walang anumang salita, ang nagbigay sa kanya ng lakas, higit pa sa anumang payo ng abogado o estratehiya ng PR. Kinabukasan, tumawag ang kanyang abogado. Mr. De Vera, may problema tayo. What is it now? Pagod na tanong ni Rafael. May bagong impormasyon. Ang pamilya ni Isabel, lubog sila sa utang. Malaki. Mukhang matagal na niyang ginagamit ang pera niyo para bayaran ang mga ito. Bumigat ang dibdib ni Rafael. Hindi lang pala kasakiman, desperasyon din. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, nagpatuloy ang abogado. At mayroon pa, sir. May mas malaki tayong problema. Nag-file si Isabel ng bagong petisyon sa korte. Anong petisyon? Nag-atubili ang abogado sa kabilang linya. Sir, humihiling siya ng DNA test. DNA test? Para saan? Naguguluhang tanong ni Rafael. Huminga ng malalim ang abogado bago ibigay ang huling pinakamalupit na dagok. Para patunayan na si Maya ay hindi mo tunay na anak at para ipawalang bisa ang lahat ng karapatan mo bilang isang ama. Ang balita tungkol sa hiling na DNA test ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng katahimikan. Hindi ito isang legal na estratehiya. Ito ay isang personal na atake. Isang pampublikong pagpapahiya na idinisenyo para wasakin
Hindi lang ang kanyang kredibilidad, kundi pati na rin ang pundasyon ng kanyang pagiging ama. Alam ni Rafael, alam ng batas. Si Maya ay legal niyang ampon. Ngunit sa mata ng publiko, ang simpleng paghiling ng DNA test ay nagtatanim ng duda. Ipinapahiwatig nito na ang pagmamahal niya ay may kondisyon, na ang kanyang pagiging ama ay isang kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Rafael ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nag-aalala. Ang board of directors ay nagpapatawag ng sunod-sunod na emergency meetings. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng tagumpay, ngayon ay nababalot ng iskandalo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagtingin kay Maya. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito sa isang bata? Paano niya poprotektahan ang munting puso nito mula sa kasamaang idinudulot ng isang babaeng dati nitong tinawag na mommy? Nagsimulang magbago si Maya. Ang kaunting progreso na kanilang pinagsikapan sa Tagaytay ay unti-unting naglaho. Nagsimula siyang maging mas tahimik, mas magagalitin. At isang gabi, nangyari ang kinatatakutan ni Rafael. Nagising siya sa isang mahinang iyak. Pinuntahan niya ang silid ni Maya. Nakita niya ang bata na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kumot ay basa. Muli itong nag-ihi sa higaan, ngunit hindi ang basang kumot ang dumurog sa puso ni Rafael. Ito ay ang nakita niyang ginagawa ni Maya. Kinuha nito ang maliit na tuwalya sa banyo at sinimulang punasan ng sahig. Ang maliliit na kamay ay nanginginig. Ang mga matay puno ng luha. "I'm sorry, Papa," bulong nito, hindi tumitingin sa kanya. "Sorry po." Ang bawat sorry ay isang patalim sa kanyang puso. Nakita niya sa kilos ng bata ang resulta ng mga buwan, marahil ay mga taon, ng pang-aabusong emosyonal. Ang takot na magkamali. Ang paniniwalang siya ay isang abala. Lumuhod si Rafael. Dahan-dahan niyang inalis ang tuwalya sa mga kamay ni Maya. Hinawakan niya ang mga ito at niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bango ng buhok nito, ang init ng munting katawan. Ito na lang ang natitirang totoo sa kanyang nagugunaw na mundo. "No, anak." Bulong niya sa buhok nito. Ang boses ay garalgal at puno ng sakit. Ako ang dapat mag-sorry." Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang unti-unting pag-relax ng katawan ni Maya sa kanyang mga braso. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, humagulgol ang bata. Isang iyak na matagal nang kinikimkim. Isang iyak na puno ng takot, pagkalito at sakit. At si Rafael, niyakap lang niya ito. Hinayaan itong ilabas ang lahat, habang ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang tumahan na si Maya at muling nakatulog, pinagmasdan siya ni Rafael. Ang payapang mukha nito sa pagtulog ay isang panandaliang ginhawa. Ngunit alam niya, ang mga demonyo ay nag-aabang sa panaginip nito. Bumalik siya sa library, hindi para magtrabaho, kundi para mag-isip. Napapaligiran siya ng mga libro tungkol sa tagumpay at negosyo. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang makapagtuturo sa kanya kung paano ayusin ang isang durog na puso. Pakiramdam niya, nabigo siya. Bilang asawa, bilang lalaki, higit sa lahat, bilang ama. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang abogado niya. "May balita ako, Mr. De Vera," sabi nito sa kabilang linya. "Nahanap na namin kung sino si Anton. Isa siyang kilalang sugarol. Ayon sa aming investigador, malaki ang utang niya sa mga kasino at si Mrs. De Vera ang palihim na nagbabayad gamit ang pera mula sa, alam mo na, isang piraso ng ebidensya, isang sandata para sa korte. Ngunit sa sandaling iyon, parang wala itong bigat. Ang tanging nasa isip niya ay ang umiiyak na mukha ni Maya. Kinabukasan ng pagdinig para sa temporary custody. Ito ang pinakamahalagang araw. Ngunit sa paggising nila, may mali. "Sir,
Sir Rafael! Nag-aalalang tawag ni Yaya Luming mula sa itaas. Umakyat si Rafael na tumatakbo. Naabutan niya si Tia Carmen sa loob ng silid ni Maya. Nakatayo sa tabi ng kama. Nakahiga si Maya, basang-basa ng pawis ang noo at maputla ang mga labi. Nilalagnat ito ng mataas. At sa gitna ng kanyang mahimbing ngunit hindi mapakaling pagtulog, nagsasalita ito. Mga salitang pira-piraso, puno ng takot. Mami, natigilan si Rafael sa may pintuan. Ang puso niya ay parang pinipiga ng bakal na kamay. Mami, wag po. Sorry po. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Ito ang mga multo na bumabagabag sa kanyang anak kahit sa pagtulog. Ito ang bunga ng kanyang pagkabulag. Lumapit si Tia Carmen, ipinatong ang likod ng kanyang palad sa noo ng bata. Kailangan natin siyang dalhin sa doktor. Masyadong mataas ang lagnat niya. Tumingin si Rafael sa orasan sa dingding. 1 oras na lang bago magsimula ang pagdinig. Isang pagdinig na magpapasya sa kinabukasan ng batang ngayon ay nasusunog sa lagnat. Raf, kailangan mo nang umalis. Ang korte, paalala ni Tia Carmen. Paano ko siya iiwan ng ganito? Halos pabulong na sabi ni Rafael. Ang mga mata ay hindi maalis sa naghihirap na anyo ng kanyang anak. Hinawakan ni Tia Carmen ang kanyang braso. Ang hawak nito ay mahigpit at puno ng katiyakan. Ako na ang bahala dito. Tatawagan ko ang doktor. Aalagaan ko siya. Mas kailangan kanya sa laban na to. Go! Ipaglaban mo siya. Tumingin si Rafael mula kay Maya patungo sa kanyang tita. Nakita niya sa mga mata nito ang lakas na kailangan niya. Tumango siya. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahan niyang hinalikan ang nag-iinit na noo ni Maya. I'll be back, anak. Bulong niya. I promise. Everything will be okay. Paglabas niya ng silid, bawat hakbang pababa ng hagdanan ay hindi na lang hakbang ng isang bilyonaryo. Iyon ay mga hakbang ng isang amang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig at mabigat. Nakaupo si Rafael sa tabi ng kanyang abogado, ngunit ang isip niya ay nasa bahay, sa tabi ng kama ni Maya. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang 1 oras. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Isabel. Mahusay ito matalas. Ipininta niya si Rafael bilang isang part-time father, isang lalaking mas inuuna ang board meetings kaysa sa pag-aaruga sa anak. Ginamit niya ang tagumpay ni Rafael laban dito. Sinasabi nilang ibinibigay niya ang lahat para sa bata. Deklara ng abogado, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Pero ano ba ang lahat? Mga laruan? Mamahaling damit? Ang pagmamahal po ba ay nabibili? Nanatiling kalmado si Rafael, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Nang pagkakataon na ng kanyang abogado, tumayo ito ng may kumpiyansa. Hindi ito nakipagsagutan sa mga paratang. Sa halip, naglatag ito ng ebidensya. Una, ang mga bank statement. Ang malinaw na daloy ng pera mula sa trust fund ni Maya patungo sa mga credit card ni Isabel. At mula doon, patungo sa isang pangalan, Anton. Isang trail ng pandaraya. Pangalawa, at ang pinakamabigat sa lahat, ang audio recording. Para siyang pabigat, alam mo ba? Ang boses ni Isabel, masaya, walang pakialam, ay pumuno sa tahimik na korte. Narinig ng lahat ang kanyang tawa. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Maging ang huwes ay hindi maikubli ang pagkadismaya sa kanyang muka. At para sa huling dagok, tinawag ng abogado ni Rafael ang kanilang nag-iisang saksi. Si Yaya Luming. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang papalapit sa witness stand. Halos pabulong ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita. Ngunit ang bawat salita niya ay malinaw at puno ng katotohanan. Ikinuwento niya ang mga araw na walang laman ang plato ni Maya.
Ang mga gabing naririnig niya itong umiiyak sa kanyang silid. Ang takot na palaging nakaguhit sa mga mata ng bata. Bakit hindi po kayo nagsalita kaagad? Tanong ng abogado ni Isabel. Sinusubukang sirain ang kanyang kredibilidad. Tumingin si Yaya Luming sa host. Ang mga mata ay puno ng luha. Dahil po sa takot at dahil sa respeto. Pero mas mahal ko po ang batang yon. Pagkatapos noon, mabilis ang naging desisyon. The court grants temporary sole guardianship of the minor, Maya de Vera, to the petitioner, Mr. Rafael de Vera. Ang mga salita ng huwes ay parang isang malakas na hampas ng martilyo na tumapos sa isang mahabang bangungot. Napapikit si Rafael. Hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi isang napakalaking bigat na tila nabunot mula sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng ginhawa na may kasamang pait. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga kamera at tanong mula sa media. Hindi sila pinansin ni Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Yaya Luming na tahimik na nakatayo sa isang sulok, naghihintay. Nilapitan niya ito. Ang matandang kasambahay ay yumuko, bilang tanda ng paggalang. Ngunit pinigilan siya ni Rafael. Kinuha niya ang magagaspang na kamay nito at hinawakan ng mahigpit. "Salamat po, Yaya," sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng emosyon. "Utang na loob ko po ito sa inyo." Umuwi si Rafael sa mansyon. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang isang malaki at malamig na mausoleum. Dumiretso siya sa silid ni Maya. Bumaba na ang lagnat nito at mahimbing na itong natutulog. Sa pag-aalaga ni Tia Carmen, tumayo si Rafael sa gitna ng silid. Tiningnan niya ang mga laruan na nakakalat, mga mamahaling manika na hindi kailanman naramdaman ang yakap ng isang nagmamahal na bata, mga libro na hindi kailanman nabasa ng may paglalambing. Naintindihan niya, hindi sila pwedeng gumaling dito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng mga alaala ng sakit at kasinungalingan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na hardin at asul na dagat, at doon, sa gitna ng katahimikan ng silid ng kanyang anak, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Hindi na sila lumingon pa. Isang linggo matapos ang desisyon ng korte, iniwan nila ang mansyon sa Batangas. Isang malaking emergency meeting ang ipinatawag ni Rafael. Sa harap ng board of directors, ipinasa niya ang karamihan sa kanyang mga tungkulin sa kanyang pinagkakatiwalaang vice president. Hindi ito pag-alis. Ito ay isang indefinite leave. Ang kanyang bagong full-time job ngayon ay isa lang, ang maging ama ni Maya. Ang kanilang destinasyon ay isang maliit na farmhouse sa Tagaytay, isang lugar na matagal ng pag-aari ng pamilya pero bihirang bisitahin. Ang malamig na hangin at ang amoy ng mga puno ng pino ay isang malaking pagbabago mula sa alat ng dagat at ang nanunuot na katahimikan ng mansyon. Para kay Rafael, para itong pagtapak sa ibang planeta. Ang bilyonaryong sanay mag-utos sa daan-daang empleyado ay biglang natagpuan ang sarili na nakikipagbuno sa isang kalan. Ang una niyang sinubok na sinangag ay nasunog. Ang kanyang attempt sa scrambled eggs ay naging maalat na sabaw. "Apo, hayaan mo na ako." Natatawang alok ni Tia Carmen. "Hindi, Tia. Kailangan kong matuto," giit ni Rafael habang pinipilit tanggalin ang itim na tutong sa kawali. Ang pagluluto ay isa lang sa maraming hamon. Sinubukan niyang makipaglaro kay Maya. Inilabas niya ang isang chessboard. "Your grandpa taught me how to play this," sabi niya, umaasang magkakaroon sila ng koneksyon. Ngunit si Maya ay tumingin lang sa mga piyesa na parang mga dayuhan sa kanya. Sinubukan niya ang pagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang boses ay matigas at formal na parang nagbabasa ng isang business report. Palaging may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga taon ng kanyang pagpapabaya at mga buwan ng pananakit ni Isabel. Isang umaga, nakita niya si Maya na sinusubukang ayusin ang sarili nitong buhok. Nakaupo ito sa harap ng salamin, hawak ang isang suklay, ngunit ang mga buhol ay ayaw, sumunod. "Ako na,"
alok ni Rafael. Umupo siya sa likod ng bata. Kinuha niya ang suklay at ang isang maliit na ribon. Ngunit ang kanyang malalaki at sanay sa keyboard na mga daliri ay naging inutil. Ang sinubukan niyang itirintas ay naging isang magulong buhol. Arg! Inis na sabi ni Rafael, at sa sobrang pagkadismaya, bahagya niyang naihagis ang suklay sa sahig. Hindi siya galit kay Maya. Galit siya sa sarili niya. Bakit ang isang simpleng bagay na nagagawa ng milyon-milyong ama ay hindi niya magawa? Natahimik ang buong silid. Inaasahan ni Rafael na matatakot si Maya o iiyak, ngunit hindi. Dahan-dahang yumuko ang bata. Pinulot ang suklay na nahulog at walang salitang iniabot ito pabalik sa kanya. Tumingala ito at sa mga mata nito, walang takot, tanging pag-unawa. Okay lang po, Papa, bulong nito. Halos hindi marinig ang salitang Papa na binitiwan ng walang takot at ang simpleng pag-unawa sa kanyang kabiguan ay tumama kay Rafael ng mas malakas kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ito ang unang sinag ng liwanag. Kinagabihan, habang inaayos niya ang mga lumang papeles sa isang baul, isang sobre ang nahulog. Galing ito sa ampunan kung saan niya legal na inako si Maya. Isang paalala para sa isang espesyal na anibersaryo na malapit nang dumating. Ngunit bago pa niya ito mabasa ng maigi, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo doon si Maya, nanginginig. Ang mga mata ay malaki sa takot. Isang masamang panaginip. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang kama o magtago sa ilalim ng kumot, tumakbo ito. Hindi palayo, kundi papalapit sa kanya. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang mga binti. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang lumapit. Si Maya ang kusang naghahanap ng kanlungan sa kanya. Ang yakap ng gabing iyon ay may binago. Kinabukasan, sa kanilang simpleng almusal, habang inihahain ni Rafael ang medyo sunog pa ring itlog, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Hindi na ito ang nangiting pilit. Ito ay totoo. Unti-unti, ang pader na yelo sa pagitan nila ay natunaw. Naging ritual nila ang pagdidilig ng mga halaman tuwing umaga. Tinuruan ni Rafael si Maya kung paano magtanim ng buto ng sunflower. Ipinapaliwanag kung paano ito hahanapin ang sikat ng araw para lumago. Habang ang kanilang mga kamay ay abala sa lupa, ang kanilang mga puso ay nagsisimulang maghilom. Ang pagbabasa ng libro tuwing gabi ay hindi na isang formalidad. Ang boses ni Rafael ay nagbago. Naging malambing, puno ng emosyon. Ginagaya niya ang mga boses ng karakter mula sa isang matapang na prinsipe hanggang sa isang nakakatawang duwende. At sa mga kwentong yon, nakita ni Maya ang isang bagong mundo at isang bagong ama. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit, muling nakita ni Rafael ang sulat mula sa ampunan, ang espesyal na anibersaryo. Ito ang kaarawan ng tunay na ina ni Maya. Kinagabihan, umupo siya sa tabi ng bata. Hawak ang isang luma at medyo kupas na litrato. Anak, mahinahon niyang panimula. May gusto akong ikwento sa'yo tungkol sa una mong mami. Ikinuwento niya ang lahat ng alam niya. Ang tungkol sa isang mabait na babae na nangangarap ng magandang buhay para sa kanyang anak. Ikinuwento niya kung paano nito ipinagkatiwala si Maya sa kanila, sa pag-asang mabibigyan siya ng kinabukasang hindi nito kayang ibigay. Walang tinago si Rafael. Walang kasinungalingan. Mahal na mahal ka niya, Maya. Pagtatapos niya. At kahit nasaan man siya ngayon, sigurado akong nakangiti siya dahil nakikita niyang lumalaki kang isang magandang bata. Hindi nagsalita si Maya. Kinuha lang nito ang litrato at tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos, tumingin ito kay Rafael at yumakap. Isang yakap ng pagtanggap. Kinabukasan, para ipagdiwang ang alaala ng kanyang ina, dinala ni Rafael si Maya sa isang burol kung saan malakas ang hangin. May dala silang isang malaki at makulay na saranggola. Noong una,
Nahirapan sila. Ilang beses bumagsak ang saranggola, ngunit sa bawat pagbagsak, walang inis, tanging determinasyon. Nagtatawanan sila habang tumatakbo, habang sabay na hinihila ang pisi. Sige anak, kapag sinabi kong bitaw, bitawan mo. Instruksyon ni Rafael na parang isang general sa isang masayang labanan. Ready na po, Papa? Sigaw pabalik ni Maya. Sa isang malakas na ihip ng hangin, tumakbo sila. Bitaw! Sigaw ni Rafael. At sa wakas, umangat ito. Sumayaw sa hangin. Pataas ng pataas. Hanggang sa ito'y naging isang makulay na tuldok sa malawak na asul na kalangitan. Nakatayo silang dalawa. Ang kanilang mga ulo ay nakatingala. At sa sandaling iyon, isang tunog ang narinig ni Rafael na halos makalimutan na niya. Isang malutong, malakas, at walang halong halakhak mula kay Maya. Iyon ay musika sa kanyang pandinig. Mas mahalaga pa sa lahat ng perang kinita niya sa buong buhay niya. Ito ang tunay na yaman. Ito ang tunay na tagumpay. Magkatabi silang umupo sa damuhan, tahimik na pinapanood ang saranggola na nakatali sa isang maliit na bato. Isang sinulid lang ang nag-uugnay dito sa lupa, ngunit ito'y matatag, katulad nila. Tumingin si Rafael sa masayang mukha ng kanyang anak. Isang mukha na ilang linggo lang ang nakalipas ay laging puno ng takot. Ang tawang iyon, ang ngiting iyon, ito ang dapat nararanasan ng bawat bata sa mundo. At isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing liwanag ng sikat ng araw sa kanilang balat. Ang sakit na pinagdaanan nila, ang pagkakamali niya, ang paghihirap ni Maya, hindi ito dapat masayang. Pwede itong maging isang bagay na mas malaki. Pwede itong maging pag-asa. Sa mamantala, wala nang nakarinig ng anumang balita tungkol kay Isabel. Pagkatapos ng korte, tila nilamon siya ng lupa. Ang kanyang pangalan ay nawala sa mga social column. Ang kanyang anino ay naglaho sa alta sosyedad. Para kay Rafael, isa na lang siyang multo ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Maya, yakap ang litrato ng kanyang ina. Lumapit si Rafael kay Tia Carmen na nagbabasa sa sala. Umupo siya sa tapat nito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong layunin. Tia, sabi niya, ang boses ay puno ng katiyakan. Ayokong may iba pang batang maranasan ang naranasan ni Maya. May naisip ako. Ang ideya ni Rafael ay hindi na natiling isang ideya lamang. Ito ay naging isang plano, isang misyon. Bumalik sila sa Batangas, ngunit hindi para tumira sa mansyon. Bumalik sila para baguhin ito. Ang lugar na dating pinagmumula ng takot ni Maya ay magiging isang lugar ng pag-asa. Ang mga pader na dating saksi sa mga luhang tahimik ay magiging kanlungan para sa mga batang nangangailangan ng pagkalinga. Ipinatawag ni Rafael ang pinakamahuhusay na arkitekto at contractor, ngunit hindi para magpagawa ng mas magarang istruktura. Ipinagiba niya ang mga matataas na pader na nakapalibot sa property. Ipinapalitan niya ang mga madidilim na kurtina ng mga bintanang salamin na nagpapasok ng liwanag. Ang mansyon ay hinubaran ng kanyang dating karangyaan. Wala na ang mga mamahaling vase at abstract paintings. Ang pumalit ay ang tunog ng martilyo, ang amoy ng sariwang pintura, at ang sigla ng mga taong nagtatrabaho para sa isang magandang layunin. Si Tia Carmen, gamit ang kanyang kaalaman sa child psychology, ang namuno sa pagbuo ng mga programa. Si Rafael, gamit ang kanyang talino sa negosyo, ang nagsiguro na ang bawat donasyon ay napupunta sa tamang lugar. At si Maya, may sarili siyang naging papel. Isang araw, habang pinipinturahan ng mga trabahador ang dating playroom ng matingkad na kulay dilaw, lumapit si Maya kay Rafael. Papa, sabi nito, pwede po ba akong mag-drawing sa pader? Ngumiti si Rafael. Of course, anak, kahit gaano kalaki. Binigyan nila si Maya ng isang buong pader para sa kanya. Sa loob ng ilang araw,
Abala ito sa kanyang obra maestra. Hindi siya nagpapatulong. At nang matapos ito, tinawag niya si Rafael at si Tia Carmen. Sa gitna ng pader, nakaguhit ang isang malaking araw. At sa ilalim nito, may dalawang tao. Isang malaki at isang maliit, magkahawak kamay. Pareho silang may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng lahat ng pagiging abala, isang sulat ang dumating para kay Rafael. Isang simpleng puting sobre, walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, walang laman kundi isang luma at medyo gusot na litrato. Larawan ng isang batang babae, mga 6 o 7 taong gulang, nakatayo sa harap ng isang lumang bahay. Ang bata ay maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalungkutang hindi nababagay sa kanyang edad. Si Isabel. Tinitigan ni Rafael ang litrato ng matagal. Walang galit, walang awa. Tanging isang tahimik na pag-unawa na ang babaeng nanakit sa kanila ay minsan ding naging isang batang nasaktan. Dahan-dahan niyang itinupi ang litrato at itinago ito sa isang drawer. Lumipas ang mga buwan. Ang dating mansyon ay hindi na makilala. Ito na ngayon, ang alab ng Pag-asa Foundation. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Puno ang hardin ng mga bisita, mga kaibigan, mga business partner na sumuporta, at mga miyembro ng media. Ang dating malamig na lugar ay puno na ngayon ng buhay at pag-asa. Dumating ang oras para sa talumpati ng founder. Kinuha ni Rafael ang mikropono. Tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya. Tumingin siya kay Tia Carmen at sa huli kay Maya na nakaupo sa unang hilera. Suot ang isang bestidang kasing kulay ng araw na iginuhit niya sa pader. Ramdam niya ang papel na nasa kanyang bulsa. Isang talumpating maingat na inihanda ng kanyang PR team. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ng kanyang anak, alam niyang hindi niya iyon babasahin. Huminga siya ng malalim. Ang kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang mikropono. Oras na para sabihin ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Nakatayo si Rafael sa entablado. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang lahat ay naghihintay. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang nakatuping papel, ang kanyang inihandang talumpati. Tinitigan niya ito sandali. Pagkatapos, sa harap ng daan-daang tao, dahan-dahan niya itong ginusot sa kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay direktang nakatingin sa audience. Good afternoon. Simula niya ya. Ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng panginginig. May inihanda akong talumpati para ngayong hapon. Puno ito ng mga magagandang salita tungkol sa pag-asa at pagtulong. Pero habang nakatayo ako rito, naramdaman kong hindi yon ang kwentong dapat kong ibahagi sa inyo. Ang dapat kong ikwento, pagpapatuloy niya, ay ang kwento ng isang pagkakamali. Ang kwento ng isang ama na sobrang abala sa pagbuo ng isang perpektong buhay na hindi niya namalayang winawasak na pala niya ang pinakamahalagang bagay dito. Isang bulungan ang maririnig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Itinayo ko ang bahay na ito bilang simbolo ng aking tagumpay. Ipinagmalaki ko ang aking perpektong pamilya. Pero lahat pala yon ay isang kasinungalingan. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa loob ng mga pader na ito, may isang batang babae na natutulog na bukas ang ilaw dahil takot siya sa dilim. May isang batang babae na natutong itago ang kanyang mga luha dahil akala niya kasalanan niya ang lahat at ang kanyang ama, ako yon, ay bulag. Ang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong hardin. Ito ay isang pampublikong pagluhod. Isang pagpapakumbaba mula sa isang taong kilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamataas. Sinasabi nila, ang yaman ay nasusukat sa pera o kapangyarihan, pero natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na mali pala ang lahat.
Ang tunay na yaman, sabi niya, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi, ay ang marinig mo ang tawa ng iyong anak, ang maramdaman ang kanyang yakap, ang makita ang kislap sa kanyang mga mata, at malaman na ikaw ang dahilan noon at hindi ang takot. Tumingin siya ng diretso kay Maya, na ngayon ay nakatayo na rin. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ang alab ng pag-asa ay hindi itinayo para lang tulungan ang ibang bata. Itinayo ko ito para paalalahanan ang sarili ko araw-araw sa aking pagkakamali, para bayaran ang utang ko sa aking anak. Ang bahay na ito, na dating pugad ng kasinungalingan, ay magiging isang tahanan ng katotohanan. Isang lugar kung saan ang bawat bata ay mararamdamang sila ay mahalaga, sila ay sapat, at sila ay minamahal. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang kanyang mga luha, ang kanyang basag na boses, sapat na iyon. Ang katahimikan ay napalitan ng isang malakas na palakpakan, hindi isang palakpak ng paghanga sa isang bilyonaryo, kundi isang palakpak ng respeto sa isang amang umamin sa kanyang kahinaan. Pagbaba niya ng entablado, hindi ang mga business partner o mga miyembro ng media ang sumalubong sa kanya. Isang maliit na figura ang tumakbo papalapit sa kanya. "Papa!" Yumakap si Maya sa kanyang mga binti. Yumuko si Rafael at binuhat niya ito. Magkaharap sila. Ang kanilang mga mukha ay magkasing bahasa ng luha. Tinitigan siya ni Maya. Ang mga mata nito ay nagniningning-imining na parang mga bituin. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at sinabi nito ang salitang matagal na niyang pinakahihintay. Ang salitang nagpapatunay na ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay may katuturan. "Mahal kita, Papa." Binuhat ni Rafael ang kanyang anak. Magkayakap sila, tumingin sa papalubog na araw sa karagatan ng Batangas. Ang dating simbolo ng kanilang kalungkutan ay ngayon isang saksi sa kanilang muling pagsilang. Ang isang durog na puso ay nabuo muli. Ang isang nawawalang pag-ibig ay natagpuan. Isang kabanata ang natapos na at isang bago, puno ng pag-asa, ang tunay na nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 3 taon. Ang farmhouse sa Tagaytay ay hindi na tahimik. Tuwing weekend, puno ito ng tawanan ng mga bata. Ito ang naging breather house para sa mga bata mula sa alab ng Pag-asa Foundation. Isang lugar kung saan sila pwedeng maglaro sa damuhan, mag-alaga ng mga hayop, at sandaling makalimot sa mga pasakit ng nakaraan. Si Rafael de Vera ay bihira nang makita sa mga business magazine. Ang kanyang larawan ngayon ay madalas na nasa mga feature story tungkol sa child welfare. Hindi na siya ang malamig na CEO. Ang kanyang mga ngiti ay totoo na. Ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kayang ibigay ng anumang stock market gain. Nakita niya ang kanyang tunay na yaman, hindi sa mga numero sa bangko, kundi sa mga batang natutulungan niyang muling ngumiti. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa beranda, isang maliit na sobre ang iniabot sa kanya ng kartero. Galing ito sa isang maliit na probinsya sa Visayas, walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang simpleng postcard lang ang laman, isang larawan ng isang payapang dalampasigan, at sa likod nito isang sulat kamay. Pamilyar. "Sana'y mapatawad mo ako." Walang pangalan, walang address. Tinitigan ni Rafael ang mga salita. Walang kirot, walang galit. Matagal nang nawala ang mga iyon. Dahan-dahan, inilagay niya ang postcard sa loob ng librong binabasa niya. Hindi dahil gusto niyang itago, kundi dahil isa na lang itong talata sa isang mahabang kwento na tapos na niyang basahin. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nanakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ang pagpapalaya sa huling multo ng nakaraan para harapin ang hinaharap. "Papa?" Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo sa harap niya si Maya. Ngayon ay 10 taong gulang na. Ang dati mahiyain at takot na bata
ay isa ng masigla at matalinong dalagita. Hawak niya ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Para sa best papa sa buong mundo, nakangiting sabi nito. Inilapag ang tasa sa tabi niya. Ang kilos ay isang pamilyar na eksena, isang pag-aalaga na minana niya hindi mula sa kadiliman, kundi mula sa liwanag na ipinakita sa kanya ni Yaya Luming at Tia Carmen. Umupo si Maya sa tabi niya. Magkasama nilang pinanood ang mga bata na naghahabulan sa damuhan. Masaya sila, no pa? Sabi ni Maya. Oo, anak. Masaya sila. Sagot ni Rafael, ipinat. At dito nagtatapos ang kwento ng isang hardin at ng 2 pusong natutong muling magmahal. Maraming salamat Kapuso sa iyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali. Salamat sa pagsama mo sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling sandali ni Don Ricardo, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat at ang tamis ng kanyang pamamaalam. Sapagkat ang bawat kwento, para sa akin, ay may pinaghuhugutang katotohanan. Maaring isang alaala, isang pangarap, o isang panalangin na sana'y mayroong mga luz sa mundo na handang maging liwanag sa gitna ng dilim. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang usbungan ng bagong buhay. Ito ay tungkol sa kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-ibig na kayang maging isang maliit na kandila sa pinakamadilim na gabi. Ngunit bago tayo magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Para sa iyo, Kapuso, kaya mo bang patawarin ang isang taong labis na nagkasala sa iyo para sa sarili mong kapayapaan? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa ating komunidad. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso